Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Dick. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. At kung araw-araw nating pinapakinggan ang ating ebanghelyo mula kay San Juan, napapakinggan natin na unti-unti tumitindi na ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo ng mga Eskriba. Pilit na tinatanong nitong mga grupo ng mga tao na ito si Jesus. Sinusubukan nila si Jesus sa kanyang salita sapagkat naghahanap na sila ngayon ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipadakip, maipakulong at kung maaari, maipapatay. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, malinaw na ang lahat ay dapat na mangyari ayon sa plano, ayon sa oras na itinakda ng Diyos. Kaya nga kahit pwedeng-pwede nang dakpin si Jesus, hindi iyon nangyayari. Sapagkat ayon kay San Juan, hindi pa oras. At sa tumitinding tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo Eskriba, nananatiling kalmado si Jesus. Nananatili siyang payapa. Pilit niyang ipinapaunawa sa mga taong sarado ang isip kung ano ang katotohanan. Pero hanggang sa huli, maninindigan ang mga Pariseo at mga Eskriba sa kanilang paniniwala. Sa bandang huli, magtatagumpay sila na maipadakip si Jesus, maparatangan, mahatulan ng kamatayan sa krus. Pero alam nating lahat, magtatagumpay man sila sa kanilang pagpapadakip, pagpapahirap at pagpatay kay Jesus. Si Jesus pa rin bilang Diyos at tagapagligtas ang magtatagumpay sa huli. Sapagkat hindi ang kamatayan ang magiging katapusan para sa Kanya. Kay Jesus, ang kamatayan ay simula lamang ng panibagong buhay sa piling ng Ama. At nung sinasabi ni Jesus ang turo tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay, hindi talaga siya maintindihan ng mga Pariseo at mga Eskriba. Sinasabi nila, mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham at sa mga propeta? Silang lahat namatay, pero hindi sila nabuhay. Ano ngayon ang sinasabi mong muling pagkabuhay? Kaya mga kapatid, ang turo na ito tungkol sa muling pagkabuhay ay nangangailangan ng matinding pananampalataya at pananalig sa Diyos. Mamamatay tayong lahat, pero kung mananalig at magtitiwala tayo kay Jesus, kahit tayo'y mamatay, ipagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan, buhay sa piling ng Ama. Kaya hilingin natin sa ating banal na misa ngayon ang biyaya ng tunay na pananampalataya sa Diyos at sa muling pagkabuhay upang tayo rin kapag haharap na tayo sa Diyos ay matagpo ang karapat-dapat at papasukin sa Kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Amen.